Umovertake ang pickup at dalawang motorsiklo na yan sa Vinsons, Camarines Norte. Pero pagbalik ng lane, nasagi ng pickup ang isa sa mga motorsiklo na agad sumemplang. Sugatan ng rider at angkas na nagpagulong-gulong at muntik pang magulungan ng pickup. Posibleng maging super typhoon ng bagyong Marce na 2 beses nang naglandfall sa Cagayan ayon sa Pag-asa. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na tinutumbok ng bagyo, lalo't nagdulot na ito ng storm surge o daluyong. May report si Salima Refran. Sumisipol ang napakalakas na hangin sa Gonzaga, Cagayan. Nagdulot ito ng takot sa mga residente. Mahigit 1,000 individual ang kinailangang lumikas. Nagangalit din ang mataas na alon sa baybayin. Ilang bahay at paaralan ang pinasok ng storm surge. Nagtumbahan ang mga puno at tumagilid ang mga poste ng kuryente. Kaya walang kuryente ngayon sa ilang bayan sa probinsya. Pahirapan naman ang linya ng komunikasyon sa Kalayaan. Sa Camalaniugan, halos abutin na ng baha ang Katuturan Mabangok Bridge. Hanggang kaninang alas 10 ng umaga, mahigit 5,000 pamilya sa buong probinsyang inilikas. Pero may mga ayaw pa ring umalis. Natatakot kaming iwanan tong mga bahay namin, ma'am. Sa bayan ng Santa Ana kung saan naglandfall kaninang 3:40 ng hapon ng bagyong Marce, sa pilitan ng in-evacuate ang mahigit 100 pamilya sa barangay Palawig. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, nawasak ng malakas na alon ng bahagi ng seawall. Nababahala mga opisyal ng kalapit na paaralan na baka abutin sila ng tubig at madamay ang kanilang bakod. Ganito naman ang sitwasyon sa Luna sa Apayao. Tila nagsasayawan ng mga puno sa lakas ng hangin. Mahigpit ding minomonitor ang landslide at flood-prone areas sa Baguio City. Sa tulong yan ng mga CCTV at Eye in the Sky na nasa Smart City Command Center. Isinara na muna ang Cannon Road sa mga turista. Inaabisuhan ng mga motorista na sa Nagilian Road o Marcos Highway na muna dumaan bilang pag-iingat. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang babae matapos mabundol ng SUV sa BGC sa Taguig. Sa kuhang ito, makikitang tumatawid sa pedestrian lane ang babae. Nagtuloy-tuloy ng pagliko ang itim na SUV at nasalpok ang babaeng tumilapon pa. Nagtamo siya ng mga sugat sa paa at binti. Kinatid siya ng SUV driver sa pagamutan. Sa isang Facebook post, sinabi ng babae na hindi siya nakipag-areglo sa driver na ayaw raw magbayad ng maayos para sa mga araw na hindi siya makapagtatrabaho. Na-trauma rin daw siya sa insidente. Patuloy pa namin kinukunan ng panig ang SUV driver. Nauwi sa sakitan ng demolisyon sa isang barangay sa Quezon City. Na-demolish rin daw ang ilang bahay na di naman dapat kasama sa mga gigibain. May report si Glenn Huego ng Super Radyo DZBB. Nagtulakan at nagkasakitan ang mga residente at demolition team sa First Avenue, Barangay Bagong Lipunan sa Crame, Quezon City. Makikitang nagtakbuhan ang ilang residente. Maya-maya pa, ang lalaking ito, hawak ang likod ng kanyang ulo, sugatan na pala siya. Matapos ang gulo, tumampad ang sira-sirang gamit pati mga basag na bote. Kung makikita nyo dito sa aking sasayag, dami pa pong mga, yan, may mga debris dito, may mga bubog. Dahil nga kanina ay nagkaroon ng mainit na tagpo sa pagitan po ng demolition team at yung mga ilang mga residente. Ayon kay Barangay Chairman Angel Suntay, nagugat ang tensyon ng idamay ng demolition team ang ilang bahay na di raw dapat gigibain. Mahigit 100 ng bahay ang planong ipademolish. Pero batay daw sa court order, nasa 26 na bahay lamang dapat ang inisyal na gigibain habang ang iba pang bahay ay nakahold pa. Lumampas daw sa 26 ang giniba ng demolition team. Pumagita sa tensyon ang mga tauhan ng QCPD. Dahil sa sakitan, itinigil muna ang demolition sa ilang bahagi ng halos 1 hektaring lupain na pag-aari raw ng isang pribadong negosyante. Ilang residente ang nasugatan din dahil sa gulo. Iimbestiga naman ang reklamo ng ilang residente na may mga nagtangka umanong nakawan sila.
Ako si Glenn Huego ng Super Radio DZBB, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plano ng Department of Transportation na bawasan ang mga ini-issuing protocol plate sa mga opisyal ng gobyerno. Kasunod yan ng pagpasok sa EDSA bus carousel ng isang luxury vehicle na may pekeng protocol plate 7 na pang-senador kahit bawat. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, may 2 protocol plate na ini-issue ang LTO o Land Transportation Office kada senador. Sa investigasyon ng LTO, nakarehistro ang SUV sa kumpanyang Orient Pacific Corporation na pinamumuhunanan o pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, kapatid ni Senator Win Gatchalian. Tumangging sumagot ang senador kung sa kapatid nga niya ang sasakyan, sabay sabing hayaan na lang sa LTO ang issue. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang hindi niya kinukutsinti ang ginawang traffic violation ng kumpanya. Tinawag ni dating Police Colonel Eduardo Asierto si dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor ni dating Economic Advisor Michael Yang at Alan Lim na iniuugnay sa droga. May intelligence report daw siya pero ipinagkibit-balikat lang daw ito ng PNP at PDEA. May report si Tina Panganiban Perez. Napaiyak si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban nang makita sa pagdinig ng House Quad Committee ang dating anti-illegal drugs operative na si Eduardo Asierto. For 6 years, sir. Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. 2018 nang idawit ni Guban si Asierto sa pagpuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na inilagay sa magnetic lifters. Kalaunan sinabi ni Guban na nabilitan lang siyang ituro si Asierto sa takot kina Davao Congressman Pulong Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Pati na rin umano kay dating Economic Advisor Michael Yang na talaga umanong may kinalaban sa pagpuslit ng droga. Ilan ang namatay? Dahil po dyan sa Davao Mafia and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Hindi tinukoy ni Guban kung sino-sino ang mga miyembro ng Davao Mafia at kung sino ang sinasabi niyang reyna. Imbitado sina Guban at Asierto sa pagdinig ng Quadcom ukol sa Duterte drug war. Ayon kay Asierto, dati pa siyang may impormasyong sangkot sa droga si Yang at kanyang kasosyo na si Alan Lim. Isinumita raw niya ang kanyang intelligence report sa PNP at PDEA pero hindi ito pinansin. Nadiskubre namin yung proteksyon na ibinigay ni Pangulong Duterte sa 2 drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Hindi nila ma-dispute yung aking report. Ang ginawa nila is sinaraan ako at yung team ko. Yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot at ang isa ay binaril, namatay. During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Yang during that time. Hinihinga namin ang pahayag sina Yang at Congressman Pulong Duterte. Wala sa pagdinig sa Attorney Carpio at humingi muna ng kopya ng mga affidavit ng mga testigo. Hindi sumipot si dating Pangulong Duterte dahil duda raw siya sa integridad ng Quadcom ayon sa sulat ng kanyang abogado sa Quadcom. Hindi nakapagpigil ang ilang chair ng Quadcom ng Kamara sa mga batikos ng dating Pangulo at mga kaalyado nito. Gayong wala naman daw bahid politika ang kanilang investigasyon. Enough! Enough with the gaslighting! Enough with the distractions! Enough with the squid tactics! We cannot be knocked off course by words meant to confuse or mislead. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iisang tao lang si Alan Lim at si Lin Wei Xiong na financial manager ng Pharmally Pharmaceutical Corporation. Sinabi ni PDEA Director General Moro Lazo sa pagninig ng Quadcom ng Kamara. Sabi ni Lazo, nag-match ang impormasyon ng kanilang informant at ang impormasyong hawak ng dating polis na si Eduardo Asierto. May iba't ibang alias daw si Lin. Iginit naman ng Mrs. ni Lin, Wei Xiong, na si Rose Nono Lin, na iisa lang ang alam niyang pangalan ng asawa niya. Naharap ngayon si Lim sa kasong graft dahil sa maanumalya umanong pagbili ng COVID-19 supplies.
Tinanggap ni US Vice President Kamala Harris ang resulta ng presidential elections. Sa kanyang speech, idiniin ni Harris sa mga taga-suporta ang pagtanggap sa resulta, sabay himok na ituloy lang ang laban para sa demokrasya, oportunidad at pagkakapantay-pantay. Nakipag-usap na rin siya sa kampo ni Trump. Tinawagan na rin ni US President Joe Biden si Trump para batiin sa kanyang panalo. Inanyayahan ni Biden si Trump sa White House para sa mas maayos na transition ng administrasyon. Kinumpirma ng panig ni Trump ang imbitasyon, sabay sabing malapit na itong mangyari. Muling naglandfall sa Cagayan ang bagyong Marce. Ayon sa Pag-asa, alas 9 ng gabi muli tumama sa lupa ang bagyong Marce sa vicinity ng Sanchez Mira. Nauna itong naglandfall sa Santa Ana, Cagayan. Huling namata ng sentro ng bagyo sa vicinity ng Claveria, Cagayan. May lakas yan ng hangin na 175 km per hour at bugsong aabot sa 290 km per hour. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa northern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, northernmost portion ng Abra, Ilocos Norte, northernmost portion ng Ilocos Sur, at signal number 3 naman sa Batanes, rest of Babuyan Islands, rest of Cagayan, rest of Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa nalalabing lugar sa Batanes, northern at central portions ng Isabela, rest of Abra, rest of Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, rest of Ilocos Sur at northern portion ng La Union. At signal number 1 sa rest of La Union, Pangasinan, rest of Ifugao, rest of Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, northern portions of Nueva Ecija, at northern portion of Zambales. 48 araw na lang, Pasko na. Kung naghahanap ng pasyalan para sa inyong family o barkada bonding, may pasyalan sa Marikina na may mga rides at bazaar. Silipin yan sa live report ni Jamie Santos. Jamie? Atom, hindi na kailangan lumayo pa ng Metro Manila para mamasyal ngayong Christmas season kasama ang inyong pamilya at barkada dahil dito lang sa Marikina, may all-in-one pasyalan na. Gusto nyo bang mabuhayan ang inyong Christmas spirit? Tara sa Marikina Riverbanks. Sa ticket na 50 to 100 pesos, magkaka-adrenaline rush sa mga nakakalulang rides tulad ng pinipilahan ng kabataan na Hangover. May horror train para sa mga nabitin sa Halloween, giant slide. May pambatang rides din kaya pwedeng fun pamilya ang bonding. Na-enjoy naman po yung mga bata, lalo po yung anak ko, birthday po. May mga larong perya rin. Gutom? No problem, maraming food stalls. Sa mga gustong mag-early Christmas shopping, pwedeng mamili sa bazaar. Sa BGC Taguig, pinailawan na ang giant Christmas tree na may white pears decor. Perfect para sa holiday photos ang iglo na entrada sa isang magical mirror room. May live Christmas songs at carols, pati fully integrated displays na tampok ang iba't ibang animated Christmas scenes. Pwede ring sumakay sa Christmas train na lumilibot sa High Street Central. 3, 2, 1! Maligayang Pasko! Lungsod ng Lipa! Paskong Pasko na rin sa Lipa, Batangas ngayong pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa Plaza de Independencia. Atom, balik tayo dito sa Marikina. Pwedeng simulan ang pamamasyal dito mula 4 p.m. hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Sabado, pero pagdating ng Linggo hanggang alas 11 lamang sila ng gabi. At yan ang latest mula rito sa Marikina. Balik sa'yo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos.